So, this is Dr. Jones of Born to be Wild App. Wow! Narito ngayon tayo sa ating episode na reality TV of Dr. Jones. Siguro kung napansin nyo, walang boses yung aking video pagkat bago ang aking cellphone. Nag-record ako nito hindi ko na ay high volume. Kaya minabuti kong gawa na lang ito dahil wala na ako doon sa area. Kaya ginawa ko na lang ito na sa aking sariling boses ngayon. Ito nga pala ang aking reality TV ngayon sa lahat ng mga nanonood ng Dr. Jones Born to be Wild Act. Ito ay ang pamagat natin na reality TV ni Juan de la Cruz. Ito si Juan de la Cruz ngayon ay aking ngayon patutunayan sa inyo ano ang buhay ng isang Pilipino o isang Juan de la Cruz dito sa ating bayang Sinilangan. Ito ay kaugnay sa isang sumbong na dinala namin sa Civil Service Commission o Civil Service Commission, CSC. Ito ay makita natin ito sa Diliman, Quezon City. Andito ako ngayon sa Diliman, Quezon City. Ito yung kanilang opisina. Ito yung kanyang waiting area na napakaganda naman. At may kubo pa. Mainit pa naman kung mapapansin nyo. Bagay na bagay. Magaling. Ito yung mga mahuhusay na proyekto ng gobyerno. Simulan ko ang Juan de la Cruz reality TV na sumbong. Isang taga-munisipyo. Wow! Aking na i-report ngayon dahil isang empleyado ng munisipyo ang nanakit ng ating isang kababayan sa loob mismo ng kanyang departamento. At pinaghahawakan ng kanyang mga tauhan, pinagtulungan ang ating reklamo. At ito tinangkapang iumpog ang ulo o inumpog na nga pala. Ayun ang kwento ng ating kababayan. Kaya na-exercise inyong ipakita ano na ang siste sa mga ganitong reklamo dito sa Civil Service Commission. October pa 2023 ang reklamo na ito. Isipin nyo, ano na ngayon? 2025 na. 2 taon na ang nakakalipas. Kaya ganun katagal ang reklamo. 2 taon na. At nakailang balik na. So 2 taon na nakakalipas. Wala pa rin nangyayari. Alam niyo po na kami ay nakabalik na dito ng siguro mabibilang na sa kulang-kulang 10 na masahe, pumunta rito. Ay buti na lang may motor kami. Kawawa naman paano pupunta rito. Taga Taytay pa kami. Paano nila pupunta rito ang ating isang kababayan kung malayo o wala silang motor? Magko-commute sila. Ang hirap sumakay. Mamamasahe pa. Tapos 10 beses kang babalik dito. Kakalakad ka, follow up. At may mga requirements mas silang hiningi. Tapos 2 taon kang mag-aantay. Nakakaawa, di po ba? Sa isang matandang nagre-reklamo lalo na siguro. Ito nga kaugnay sa isang pananakit ng isang empleyado ng munisipyo. Hindi ko nababanggitin anong munisipyo dahil mag-e-election ngayon. Baka sabihin naninira lang tayo. Hindi yun ang ating episode. Ang episode natin ngayon ay paano ang gobyerno kumilos sa ganitong problema. Kung ang munisipyo nga mismo walang nagagawa sa reklamo ito, syempre tatakbo tayo sa mas mataas. Kundi itong ang Civil Service Commission dito sa Diliman. Dinala natin ang kaso na ito.
Subalit sa aming huling follow-up ngayon, after 2 years, almost, wala pa rin galaw ang kaso na to. At ang salita ng nasa loob mismo, sinabi lang ay titingnan pa raw. Sisilipin pa daw uli. Siyempre kung di pa kami nagpunta, hindi pa pala nasisilip. Awa-awa tayong mga Pilipino sa ganitong pamamalakad ng gobyerno, kagaya ng Civil Service Commission na isang sumbong ng pananakit ng isang empleyado ng munisipyo sa ating kababayan. Kaawa-awa sila na hindi nakakakuha ng hustisya. Paano na lang kung malaking kaso pa? Saan tayo pupunta? Saan tayo hihingi ng tulong? Kay Bentulpo, ang haba ng pila ron. Pasalamat ka na lang kung ikaw yung maasikaso. Oo, ganun ang kahirap. Dahil marami ng kliyente si Bentulpo rin yun. O si Rapi Tulpo. Buti kay Sir Erwin Tulpo. Maluwag-luwag ang opisina ron. Maasikaso ka nila ron kahit papaano. Pero ganun pa man, dito tayo sa Civil Service Commission dahil dan dito ang kaso nito para sa mga empleyadong inirereklamo. Kaya abangan natin ang mga kabanata na ito na mga suliraning ganito kay Dr. Jones, Born to be Wild Act. Sundan natin ang mga susunod na kabanata pa sa 2 taong pag-aantay ng hustisya ng isang ating kababayang sinaktan ng empleyado ng munisipyo na isa pa naman na siya ang pinaka-head at pinagkaaisan pa, pinagtulungan ng siyempre ng mga tauhan ng kanyang opisina. Abangan natin, sana marinig ito ng ating mga kinaukulan sa gobyerno. Kay Juan de la Cruz, paano na? Born to be Wild Act, Reality TV. Manood kayo lagi by Dr. Jones.